Thank you. Hello, good afternoon. So I'd like to start by commending you, no? Wala na, I think nakakuan ako. Naka-mic naman siguro ni. Yeah. I'd like to commend you guys for um doing the written report nga akong gi-require on rectifiers and clippers and clampers. At least di na kayo taas gid ang akong the written report nga akong gi-require on rectifiers and clippers and clampers. At least di na kayo taas gid ang akong i-talk about niya itong mga topics. And lang, I'll just like to focus on key ideas lang sa katong mga circuits. Okay, so generally we call those circuits as wave shaping circuits because in terms of voltages and currents, aside sa pwede ta mo gamit og meters para ma-measure ang mga values, pwede naman po nato to pwede naman mo gamit og KVL and KCL to solve for the voltages and currents. Pero even if i-solve na to ang voltages and currents atong mga circuits, dili na to kaayo makita iyang use kung dili na to ma-view, no, sa oscilloscope ang input or ang output wave as compared to the input. So I think inya tong figure out or na find out, no? So especially those kuan gyud gusto gani hatag og ample amount of effort sa pag-create sa ilang notes nga dili lang nice looking but informative, no? So this afternoon we'll start with rectification. In one sentence, would like to say what do we mean when you say rectification? So in normal language, when you say rectify, kay magsama atong Tagalog solution, di ba? Rectify na itong situation. But in electronics, what does rectification mean? Sige daw, Lester. Nag-on mo kag-mic. Ikaw kung na nakita. Sir. Conversion, sir. Conversion, masaban? Fakto na siya, pero kulang pa. Conversion AC to DC, sir. Okay, very good. No? So, thank you. Thank you, Ace. In one sentence or one statement, we could say that rectification is the conversion from AC to DC. No? Very good. Yan na lang. Okay? Pero taas pa rin na siya nga process that starts with the rectifiers. Okay? So, ang output sa rectifier diodes themselves are not yet usable DC. DC na sila, but not yet usable. Okay? So, kung general lang siya nga statement, AC to DC, but this DC voltages may not be usable yet. Okay? So, dagan pag steps. No? So, what are the types of rectifiers that you have encountered sa inyong report? I think there are 3. Ayan. What can you tell me? So, types of rectifiers. Sir. Half There are wave, 2 general types man, half wave o full wave. full wave. Sa full wave, there are 2 Under sa full wave, sir. under sa full wave. Bridge And katong sa tong isa. Wait lang, sir. Sige. So, na ako. Sir, kanang center top transformer. Okay, center tap lang. Very good. Thank you, Ayan. Center tap. Center tap. Tap, basta nga ED. Center tap, transformer, full wave. Okay. So these are the 3 main types of rectifiers. Okay? In terms sa kuan, sa ilahang input waveform, ma-differentiate na to sila because ang
half wave is half lang sa isa ka cycle ang na-rectify, ibali. And sa full wave is na-transform niya itong negative half cycle into a positive one. Okay? So, mala siya ging ani, no? Ako lang ning ikuan, generalize, I think, review rin siya for you because inyo, nakabuat man mo itong report na to. Okay? So, if this is our input signal, sine wave, example, ingana. Morning output sa atong half wave. Okay. Yan na. Correct? Okay. Input. Half wave ni siya. Okay. And kung full wave, yan na. Okay, full wave. Correct ba ko, class? Nihaon ba ni sa inyong written reports? Yes, sir. Okay, thank you. So, muna itong input signal is sinusoidal wave, half wave, na rectifier output, and full wave. Dili necessarily nga sinusoidal lang gid ang atong input, pwede po siya square wave, pwede po triangular wave. No? Ang point is, sa half wave, i-remove niya, no, ang negative half cycle. Okay, because reverse bias man ang atong diode sa negative half cycle. Whereas sa full wave, not only nga ma-pass through ang positive half cycle, but ang negative half cycle is ipapass through niya, but in its opposite direction. So ma-positive siya. Okay? So I think kung man siguro mo no, familiar naman siguro sa circuits na circuit sa atong rectifiers. Okay? A normal rectifier diode in series with a load is already a half wave rectifier, diba? Kato ato din gina-study before, as long as ang input is an AC signal, rectifier na dahil siya. Okay? Sa full wave, center tap, usually, ang input is ato pang i-pass through transformer, no? Para somehow i-step down ang voltage level. And aya pa, utangan og duha ka buok nga sa ba ang load ani. Ang susuto nga ang load. Yan, susuto nga ang load. Whereas ang bridge more interesting because nakakatong ka-bridge siya nga circuit. Okay? So ang bridge configuration looks like this. Pwede katong pina-diamond, di ba? Diamond pag sulat. Sa mga malaging ana, no? Di lang kayo perfect ang kung pag dayo dili. And ang iyahang load is nagyapon sa tunga. And adi ang load. For which this is also equivalent to kuan kaning bridge. Equivalent naman kung maglisod ta og draw og pina-diamond gyud, or kung actually kung mag-analyze ta basig lisod mag track ana. Pwede naman iani
So makita mo ani nga configuration, bridge gyapon na siya. Okay? So nganong ingani ang kabalo naman ta nganong ingani iyang waveform basta half wave, no? Half wave ana center ta full wave ana. Yaning half wave because a positive half cycle forward bias atong diode. Okay, mo pass ko. Sa negative half cycle, reverse bias si diode. So, if reverse bias si diode sa negative half cycle, open ni siya and 0 volts ang measurement diri sa load nato. Sa full wave, sa isa ka positive half cycle, sa full wave, no? Muna itong input, muna yung output. Sa positive half cycle, kibali, kani, no? Kana siya. Two sets of diodes lang ang mo no? Mo conduct or mo forward bias. So if this is diode 1, 2, 3, and 4, sa positive half cycle, only si diodes 2, and then ganaw kung subayin na to ang subayin na to ang signal, asa man siya mulahos. Dili dire, di ba? Mabangga man siya sa bias ni diode 1. Dito siya kay diode 2. Then mulabay siya kay load, and then balik siya sa source kibali, pamaagi ni diode 3. Yan na. So sa positive half cycle, dili siya moagi. No? Yan na. Okay. So negative half cycle, kanikibali, dito siya sa pikas moagi, no? Dili naman tayo na ang positive, no? So kani or kung sa pikas, okay? Di ba? Na. Okay. Pareha man silang duha. Okay. Up. Diode 1, 2, 3, 4. The same gapon, diode 1, 2, 3, and 4. So positive half cycle dire, or in this case dire, 2, 3. So negative, di siya pikas, 4, and then 1. 4, and then 1. So tungkol kay ni pass through si diode, no? So negative half cycle, pass through siya. So ang graph is positive. Okay. Actually, the same naman basta maskin kuan, no? Maskin center tap. Sa positive half cycle, connected man dahil ni siya to ground. Kani, oh. Ground mo na siya. Positive. So negative ni dire. Positive na dito. Speakers. Yan na. No? So in terms sa current flow and sa concept of rectifier diode, is there any question? Namoy nalibugan sa inyong na buhat nga written report? Any question regarding sa kuan? Rectifiers? Okay ba? Okay. So yun naman po siya, di ba?
I mean, understandable lang siya. No? So let's also take note that rectification is the first part of, or first step, no, towards power supply na, towards DC voltage power supply nga process. Okay? So, mo kung sa tagamay, no, mo systems point of view, pwede na to i-imagine ang atong kuan, kanang saksakan sa tong charger daw, kanang ulo, no? Adapter, adapter man gyapon tawag ana, di ba? Na adapter nato. The adapter itself is its own DC power supply, di ba? Kay isaksak man nato na siya sa 220 AC. Ang gawa sa anang slot kung asa nato isaksak atong USB nga wire is already a 5 volts DC. So sa sulod ato nga gamay nga kuan na adapter, like for example, isa example dire. Kani bitaw kana, no? Gamay ra ba kay ni, di ba? Sa sulod ani are 4 stages, no? 4 stages of process para mo convert ang 220 nga to isaksak dire ay mo 5 volts DC na lang pabot dire. 220 volts AC, 5 volts DC. So the first step ana is ang transformer, no? So from 220 volts magi na siya og transformer. Okay. I-step down niya ang voltage from a high level na AC to a lower level AC gyapon, no? Next step is kani, no, rectification. Okay? Ang output, well, definitely it's a full wave rectifier magid ang gamiton sa mga power supplies karon, no? So ana na. Okay, output ana. After dire comes next the atong ginatawag na filter. Okay? And it could be as simple as a capacitor, no? Filter siya. Filter. Okay. So ang kabalo ta sa operation sa capacitor nga mo charge siya, di ba? Mo charge, discharge, charge, discharge. So ang may tabuan sa first instance nga ma-turn on ang atong ibali masaksak lugar ni sa saksakan ang atong adapter, mo charge si after transformer, after rectifier na ha, mo charge na siya dire, mo charge, and then once ma-reach ng peak, mo discharge na siya. Okay? And tungod kay mag-ani na siya, sa lahi na nako ibutang na paper. Although ato na i-explain in detail pohon, so taga na ta mag-idea daan karon. Okay? So ang output sa atong kuan rectifier is rectified naman nga AC signal. Okay? Kung ato ning paslod og filter or just a simple capacitor, at the very first instance, kabalo man ta nga ang operation sa capacitor is charge, discharge, mo charge na siya, okay? Up until sa peak, no? Mo charge na siya. Charge. Okay? Paabot sa peak, ang input is mo down na, dili plus ang rate sa pag-discharge sa capacitor ug ang pag-naog sa input signal. So mag-discharge na siya. No? Discharge. And depende sa value,
ato na siya i-design as such nga taas iyahang discharge time. So discharge na siya until mag-abot ang pagsaka na po sa input signal. Okay? So masyag sa mo ma-charge na pod and nabot na po peak, di ba? Mag-discharge na po na siya, mag-charge, discharge until ang waveform is malaging aning itsura, no? After sa filter, na siya nag-charge siya sa first instance lang and then maraging na siya. So almost DC na, ba? Almost DC voltage na siya. Pero ato biyang gusto nga DC voltage is straight line, no? Medyo lumpy pa na siya gamay sa taas, dili nga part. So dili pa kayo usable. So hapit na, no? So muna siyang atong output di sa filter. Okay? So malaging ana. And then ipaagi na to na siya og regulator. Regulator. Daghang magklase regulator good, so regulator lang. Regulator. Maybe a Zener diode, it may be an integrated circuit na package na daan such that ang 220 volts nga AC signal sa input side dire is 5 volts usable DC na sa output nga side. Pwede na dahil saksakan o cellphone. So, muna yung process nga gina-undergo sa atong signal, sa atong 220 volts para magamit na dahil ang output. No? Dire. So, first step is rectification. And mo ni siya, no? It is only composed of 4 diodes arranged as such. Okay. So that's for rectification. Now, rectification works. Okay, rectification works because we have converted not only an AC signal but a zero average AC signal into a signal nga naanay average value. Now, what do I mean when I say that ang AC signal na to is 0 volts ang average, no? Ikaw na lang. I-understand na ingani ba ang atong sine wave, di ba? Yan na. Okay? Sine wave. Muna yung period. Okay. The average voltage of a sine wave is, why is it 0 volts? No? Masabtan ninyo anong 0 volts ang average sa atong sine wave? Yes, nga naman. Why man, Justin? Sakto magyapon ang term, no? I think kasabot ko sa iyong pag-explain. Ma-break even siya, di ba? Whatever, kung pila man ang value dire sa positive half cycle, kung i-add na to na siya 0. Diba? So, 0 ang average, kibali, sa sine wave. So, wala tay, in terms of power, mag-cancel out sila, di ba? So, wala tay makuha nga something na pwede ma-convert, no? Para magamit na to. That's why ang 220 volts ng AC ato sa nang i-change, no? Ato sa nang i-rectify, ibali. Something na nanay average value. So how do we do that? We use diodes. By using diodes, nakaproduce na dayon taog signal or waves nga nanay DC value or average value. So how much then are the average values? Okay. For the half wave rectifier, V average, or another term for V average is VDC, no? The DC voltage or the average voltage is equal to, natay formula ana,
0.318 0.318 butang nato nga VM na siya, no? Maximum voltage. So VM minus VD. So what is VD? Depende kung unsa nga diode. Okay? Kung silicon 0.7, kung germanium 0.3. Okay? So mani ang DC voltage. Mani formula kibali sa DC voltage. Kasi for example, sa kaning atong kuan, kaning na rectifier, I mean kani, no? 220, let's say for example, ang turns ratio sa atong transformer is 1:10, so i-divide na nig 10, 22. So let's say for example, natay 22 volts na supply voltage for our half-wave rectifier. Okay? So ang atong VM is 22. So 22 minus 0.7, no? Formula ni siya nga dili lisod memorize. So 22 minus 0. Kani 22 gikan sa 220 ha divided by 10. Because 10 man atong turns ratio sa transformer. Divided by 22 minus 0.7. Okay? Silicon diode man. Times 0.318. So natay DC voltage nga 6.77. Okay? 6.77. So unsa man na siya? Okay? So example, VM is equal to 22 volts. No? Na. So, on the way off dito. Okay? So, ang iyang average voltage VDC is equal to 6.734. 6.73 volts. Okay, 6.73 volts ang DC voltage sa atong 22 volts nga AC. Kung mo niya atong input, 22 volts. Ang atong output is 22 volts tuod ni, ang iyang peak. 22 volts na siya. Pero yung average sa ani nga voltage is 6.73 volts. Okay, so mo ni ang usable voltage nga pwede na to gamiton for the next step. Okay, this is very important ang VDC or V average because mo ni ang atong basis nga voltage for the next steps. Okay? Depende. Example lang ning 10, no? 10 ang akong gigamit because example lang siya nga atong transformer is 10:1. Yeah, 10:1 ang turns ratio. No? Example lang na siya. Kung 20 ni, so divide by 20. Okay. Ito ba ito yung N? Di ba? N1, N2. So, even though 22 volts ang atong AC na peak, okay? But the usable DC is only 6.73. No? Kung ato ning i-add kibali tanan bitaw, ang i-add ni tanan, this will only amount to 6.73 volts. Okay? Another parameter na atong timan-an when it comes to power supply design aside sa DC volts is the peak inverse voltage. Okay? Peak inverse voltage. May naka-encounter ani sa ilahang written report.
PIV. Di mo gisulat. Kung na-encounter ninyo. Ano wala man ninyo gisulat? Nabasa ninyo. Okay, pero wala ninyo gisulat. Ano man? Sige lang. Ito mga ikuan mo. Ito mga i-explain. Sige, ito-explain ko lang para makasabot ha. Actually, dali lagi din, no? Kung mag-refer ta og source or video or whatever, kay words, no? Gibog ta. So, ang peak inverse voltage sa DI is, ayan yung idea, ana, no? Balik ka sa half wave pa man, di ba? Half wave pa ni. Balik ka dire. Okay? Sa half wave, at the positive half cycle, mag-conduct si diode na to, ba? So, atong balikon tong characteristic curve sa atong diode. Okay? Ang characteristic curve sa atong diode, di ba? So, bisan pag pila ang value sa atong source, mustak lamang ginaog 0.7 ang atong diode pag forward bias, right? And that's good. Bisan pag 100 volts pa ni, DC, okay? Mo conduct mga atong diode basta correct lang ang direction. Now, tungod kay AC ni, sa positive half cycle mo conduct tuod siya, pero sa negative half cycle, dili, okay? Mo reverse bias siya. Pero remember, or let us remember, na ang characteristic curve sa atong diode is nana siya breakdown region, okay? Dili tanan value negative value is 0 ang current, okay? Naay value nga kung naay negative value, no, positive volts man ni dire, negative volts. Naay negative value nga kung maabot gani na, mag-conduct na pud balik og current ang atong diode. Pero sa kanang nga higayon, maguba na dayon siya. Okay? So ato ning ginatawag as the Zener region or the breakdown region. And this point, muna ito ginatawag na peak inverse voltage. No? Peak, meaning the last voltage nga iyang abuton before nga wala siya ipapass through nga current. Peak inverse, kaya may tabo lang kung naka-reverse bias, then voltage. Okay? So, dili pwede nga dako ra pud kaayo ang atong voltage source bisan reverse bias ng diode nato. No? Naay value nga maguba na siya si diode kung dako ra pud kaayo ang voltage source. Okay? So, how much is that? Okay? Peak inverse voltage should be greater than or equal to the applied voltage source or maximum voltage VM. Okay? Kani. Greater than or equal to. So if ang atong kaning atong given, ang atong VM is 22 volts man, di ba? Yeah, 22 volts ang atong given dahil. So 22 volts ang atong VM. Okay? So atong peak inverse voltage is also 22 volts. Meaning, mangita tag diode na greater than 22 volts iyahang peak inverse voltage. And nato na makita sa diode sa iyang specification sheets or sa specs niya, no? So if kabalo ko daan ang akong application is 22 volts ang akong input signal sa akong diode, dapat ang akong peak inverse voltage diode dito sa specs niya is greater than 22, no? VM should be or peak inverse voltage should be greater than or equal to VM. So if 22 ni, dapat mas dako pa si peak inverse voltage na ako para dili maguba si diode during the negative half cycle. Okay? Again, sa positive half cycle, wala problema, no? Example, ang peak inverse voltage nato ni diode sa to specification sheet is 30 volts, no? 30 volts.
Bisan pag 50 volts ni siya, no? 50 volts, dili pa na siya maguba. Nga naman, positive man to. Okay? Pero sa negative 30 volts, maguba siya. Kaya iyang peak inverse voltage is mas ubos man ato. Diba? So, muna niya itong timanaan, no? Ang peak inverse voltage. And asa ni siya makita? Sa specification sheets. I-compare na to, ang atong applied voltage sa nakastate sa specs nga PIV, and dapat mas gamay, no, ang atong i-apply or mas dako baka ang atong peak inverse voltage. Okay. So, muna na ang mga parameters ng atong pagatiman-an, no? When we try to compute for values or when we try to design rectifiers. So, that's for the half wave. For the full wave, okay, the full wave na bridge, ang DC voltage is VDC times 2 lang ani, no? So asa ni nakuha nga value kaning 0.318, giderive na siya gikan sa calculus, no? Kailangan pa ta mag-calculus gamay para i-solve ning 0.318. Pero ang shorthand ana is I think 2 over pi man siguro na siya. 1 over pi, no? 1 over pi. 1 over pi or 0.318 kani siya. So tungod kay duha na kabuok sa full wave rectifier dala duha. So 2 over pi. So 0.636 or 67. No? 0.637. Pero kung asa to gikan to 1 over pi or 2 over pi, di na to i-derive. Basta gikan to sa calculus. Okay? So 0.637 Vm minus 2 Vd. Okay? So, muna siya. So, the same 22 volts, example, the same 22 volts sa kaning example, kana siya. Dungagan lang nato isa pa ka kuan or tulo pa ka diodes. Anyway, tagpila naman ang diode, tagpiso naman na siya. No? So, na-increase ang atong usable DC voltage. 0.637 times 22 minus 2 times 0.7 or minus 1.4. 13.12. Okay, nisaka kibali ang atong usable DC voltage. Instead nga 6.73, naimo ng 13.12. Okay, ng atong VDC. Okay. So, muna isa sa advantage sa full wave rectifier. Mag-add lang ta og few more diodes, isaka na ang atong usable DC voltage. Okay, nga pwede magamit sa next stages. Ayang peak inverse voltage then for a full wave nga bridge is equal to or should be greater than 2 times Vm. Ano man. Okay. So time nga mag-conduct siya. Okay, pila man ka or no bali. So time nga mag reverse bias ang atong circuit, ang kaning nga mga diodes kaning dili bitaw ka-conduct, no? Sa positive half cycle mo man green, no? Di man pass through. Sa positive half cycle, kaning nga mga diode, kaning si diode 1 ug diode 4, reverse bias na sila. Pero dili pwede nga dako pud kayo ang given voltage, no? That's why times 2 ang atong Vm. Kay duha na ka diode ang dili mag-conduct. Okay? So PIV should be greater than or equal to 2 times Vm. Sir. Yes. So, kanang formula nga VDC, sir, ba? Kanang Vm minus 2 Vd. Anto, sir, nakuha na siya, sir, kung pila ka bukod dahod, sir, or tunag na siya, sir? Tunag gid ni siya.
Constant na siya. Sige, sir. Thank you, sir. So, sa full wave pod nga kuan, nga center tap, I think, okay. Ito akong kuan din. Sa okay. Diba? Pero sa full wave nga center tap transformer, although parehas lang PIV, no? Constant ng formula. Ang nag-differ lang nila is sa VDC. Okay, VDC is equal to 0.67 VM minus VD. Ano man, isa naman ka-diode ang mag-conduct at one particular time. No? Sa positive half cycle, kanila man siya nga diode mag-conduct. Sa negative half, kanala po siya. So, yung VDC is VM minus VD. Okay? Kung 22, mas dako ba siya kuan? Mas dako siya gamay, no? Compared sa katong isa. So, muna isa ka-advantage kibali kung magamit og center tap. So, may naman kaya siya nga difference. Okay? Question so far? Wala kasabot. Kasi wala kang nagpasa dito sa forum. Stella. Nagpasa din. So, ay, ganina ba? So, how about clippers and clampers? Conceptually, no, iyahang kuan. Sabot ba mo ato? Kung say pwede mabuhat, no, sa clipper o sa clamper. In one statement po daw, si kasi tawag na ko, si Harvey. Harvey. Are you there? Sige. Type na lang. How do you define clippers, man? What are clippers? The limit sa kuan. Sa man ang kuan. Sige, kinsay maka-help? Josh. Ikaw, Josh. Sir? What, sir? Unsa ang unsa imong maingon sa clipper? Okay, sir. Ang clipper, sir, kay
imagine nimo sir kay more siya ga-delete og part sa waveform sir. Dito So para sa like waveform. yes sir. Depende sa imong gusto walaon if ang positive ba nga portion or negative. So sakto same mo answer po ni Harvey na-clip away nga portion sa waveform. Sir, nakoy question sa clipper sir. Okay, sa man. Dili pud pwede sir mo delete siya og portion sa middle sa waveform sir. Wala pud na sir ba? Specific yun nga middle lang yun. Oo. Wala ko madumduman nga marging ana ang marag usually gid na either ang portion sa positive half negative half na siya. Okay sir. Yan na ang clipper or ang clipper. Okay, Josh. Yes. Sige. Okay. So I think most of you has written examples of clippers man sa inyong written report. So di na ako necessarily nga mag-go deeper gid into ani. Siguro magkuhan lang kung isa ka clipper nga circuit. Okay, para at least makuha na to. Okay. Ma-understand kung sa mechanism or operation sa isa ka clipper circuit. Okay. So define na to no? Clipper. So removes a portion. Clips away. Basta clipper kay i-clip away niya. Some other sources saying or define clippers as diode limiters, no? Clipper clips away or removes a portion of input signal. Okay. So, yan na. Removes a portion of the input signal. So, there are different kanang configurations man of clippers. Unsay mga components nga makita nato sa isa ka clipper nga circuit man. COM. Sir. Unsa ang mga components ang nasa isa ka clipper? Diode o Diode. resistor. Resistor. Unsa pa napaisa? Guess ninyo or nimo? Apoy battery. Okay. Aside sa battery nga source, no, dili capacitor kay capacitor dito pa man to sa kuan na DC battery, no. Sa clamper man tong capacitor. So, aside sa assuming ang assumption ani kay ang atong signal source is dili DC, okay, dili DC. So dili battery ang source na to ani but AC signal, okay? So pwede na to i-suppose no nga mo ni ang mga general nga configuration for a clipper. Okay. So man itong input signal may resistor diha. Okay, so muna ang atong kuan. Diba? So this is a clipper circuit. Sometimes wala ni battery diri so pwede lang nato ingon nga 0, no? 0 volts kani nga DC sources, yung ato V1 and V2 ni sila. So pwede lang nato iset si V1 ug V2 if walay battery dira, no? Battery. So kani bali
Kani nga clipper, no? It's the same as this one. But wala lang ni siya nga branch o zero lang ni siya nga voltage source. So pareho ni sila. No, marag generalization lang ni sa mga clipper nga circuit. Okay? So if ang input nato ani is sine wave, input nato ani is sine wave. Yan na. Ang atong output, okay? So, i-clip away, di ba? I-clip away niya ang portion sa atong signal. No? Sa positive half cycle, if this is D1 and this is D2, sa positive half cycle, kinsa mag-conduct, si D1 or si D2? D1. Okay, si D1 ang conduct. Si D2, wala. Open. So, if open no? Open ni siya si D2, so wala na nag-exist nga kuan sa positive half cycle. Okay? Wala na siya ga-exist nga branch. So, pilay ma-measure na to nga voltage dire, no? Sa kaninga terminal kung wala ni si kaninga branch o kanilang ang ga-exist. Okay? During the positive half cycle, okay, kani, wala na siya ang naa. So, atong ma-measure nga voltage is whatever is the total voltage ani nga branch. Okay? So, how much man? Technically, V1 minus D1, di ba? So, kung ato i-suppose that V1 and V2 are very much greater than VD. Okay, neglect na lang nato ang effects ni VD, no? And pwede na nato i-suppose nga mga ideal diodes lang na sila. Meaning at conduction, malasag piece of closed switch or wires lang. During conduction, during the positive half cycle, VO would be equal to V1. No? So, itsura sa atong sine wave would be V1. No? Ana. This is, the value ani is V1. Same gyapon sa negative half cycle. During the negative half cycle, kanina po siya ang reverse bias and muna po niya siya ang forward bias. Okay? And VO would be equal to negative V2. Well, technically, V2 minus V2 man. But again, if dako lang value ani compared sa voltage drop, pwede na nato i-approximate as V2. So, na-clip away kay bali, kung ato na siya i-compare ani nga input signal, na-clip away ni nga portion, and sa negative is na-clip away ni nga portion. No? So, that's how clippers work. Ang kuan lang yun, no? KVL lang gyapon ang gamiton nga ng concept sa pag-measure sa mga values of voltages, no? During conduction and non-conduction. Now, how about clamper? In one sentence, what is one statement, what can clampers do? Franchet. Sir, kanang wave shifter. Sakto. Okay. Well, wave shifter man, sige, shift in what sense man? Correct na siya, wave shifter. Vertical shifts, sir. Shifts. Kana. Waves. Vertically. No?
Yes, sir. Sige, vertically. Kung vertical meaning pwede up, pwede down. Yes, sir. Okay, correct. Thank you, French. Putana na ako gamay nga statement para more accurate. 2A, specific DC level. Correct? No? To a specific DC level. So what are the components man of clampers? Na-mention mo ito kanina, no? Nga wala sa clipper are capacitors. Okay? Capacitor ang naa sa clamper nga wala sa clipper. So there are many types of clamper configuration, and the capacitor will always be in series with the source, no? So if mo na itong signal source, yan na. Ang atong capacitor would always be in series with the source, no? So mag-differ na dayon sa configuration dire. Then napon na always load resistor. Okay? Ang difference lang dayon is unsay direction, no, sa atong diode, pasaka ba or panaog, and unsay direction pod sa atong voltage source. Okay. So this is an example of a clamper circuit, no? So general lang ni siya nga kuan. Or isa lang ni sa mga many configurations of clamper circuits. Pero ang ga-differ lang yun, isa kanila gid nga branch, no? So base ani nga kuan, ani nga example, it may be ang diode nato is pasaka, then plus minus of tong volts, or pwede yapon ni pasaka nga minus plus, or panaog ni nga plus minus, or panaog nga minus plus. Either way, kanila nga branch kay bali ang ga-differ, no? Dili nga part. So naman po yung mga clamper nga walay voltage source dire, meaning diretso lang ni siya diode, but we could say nga ang DC volts is equal to 0. Pwede lagi po ni ana, no? So isa sa tong timan-an, no, nga kuan, somehow shorthand lang sad, no? Kung asa ang direction bitaw sa atong diode, dito niya i-shift nga level ang atong signal, no? Medyo weird siya pero yan na. So if ang atong input signal is like that, okay? Pasaka man eh. So isibog niya kibali pasaka ang atong signal. Mas taas. Then depende na dayon kung pilay value ani. Okay? So example, this is VM man siya, no? Example, this is V. Voltage drop lang. So ipasaka niya at a voltage drop equal to this one. No? Yeah. So muna si V. Muna si V. And instead nga dili magsugod sa 0, dili na siya magsugod. So malangyan na lang. Okay? So example. Panaog nga minus plus. Okay? Panaog na minus plus. Okay. In this case, dili na po sine wave atong input. Atong square wave na po. Okay, square wave.
So output ani is ipanaog niya and negative man mas ipanaog pagid niya sa mot, no? Ipanaog pa niya sa mot. V. So tungod kay minus plus ni, so magsugod ta dire. Yan. V. And then square wave man siya. So dire siya magsugod. Okay. So nga na ang atong waveform. Kuha ninyo? Any questions? Conceptual lang na siya nga kuha na pero this will work na. Yes, sakto. Okay. Ang kuno na shorthand man to no, nagbase lang ta sa direction sa diode, sa value sa kuan. So kung gusto gyud tag actual nga computation nga mo prove aning atong work, na lang man gyapoy kanang few rules na atong i-subayon, no? Or i-take note. Okay? During which mag-conduct si diode nato, no? Mag-conduct nato ni siya. During conduction of our diode, si capacitor is mag-charge, no? Si capacitor nato mag-charge na siya. To a value, depende kung pila ka, if Thevenin nilagay nato ni siya with this nga ginatan-aw ni capacitor, adi again necessary Thevenin ato lagi ni KVL. During charging, kung pilang total voltage nga iyang makita during KVL, moto ang iyang ma-charge nga value. Okay? So, kano sa man siya mag-charge si diode nato sa positive, di ba? Kung man tanaog man. So, yes, mag-charge ni siya. Mag-charge ni si diode during positive. Okay? During positive cycle. During positive cycle, mag-conduct si diode during positive cycle. So, mag-charge si capacitor. So, i-total na to totanan voltage, no? I-total na to totanan voltage nga gakakita ni capacitor during charging, mo ni nga value, no? So, actually, mo ni nga value during charging. Okay? During reverse bias pod ni diode, meaning at the negative half cycle, during this portion, no? Kung sine wave pa ni, dili siya moagi. Although off si diode, so wala na nag-exist nga branch, ang makita ni VO, no? Ang makita nga value ni VO is ang source plus ang fully charged nga capacitor. That's why mo ni nga value. Okay, so ato nang ikuan during the positive cycle. Okay, isa. During the positive cycle, na-charge si capacitor. So with respect to VO, total na tututunan, mo ni siya. Mo na siya ang value. During the negative half cycle, wala nag-exist na branch because reverse bias man si diode. So ang kakakita ni VO is just C plus kana. That's why mo nga value. Okay? So in terms of math and circuit laws, mo to ang gakaitabo. So in terms of waveform, although complex kay tanaw ng atong circuit, no? In terms of waveform, this definition will work. It will just shift the wave plainly vertically, no? Up or down lang. Okay? So we do not need we need not to really solve, actually in terms of numbers ang values ani nga mga kuan. Pwede lang nato tan-awon based sa kuan, no? Based sa position sa diode o sa value sa atong applied voltage source. So kung zero ni, no? Kibali kung
Another example would be, this same configuration pero wala tayo voltage source, no? Capacitor. Kung iana na to, walay voltage source dire. Okay? Kung muna atong input signal, ang atong output would be, may shift niya panaog, no? Matungod kay walay voltage source, muna ang ceiling, no? Ang zero ang ceiling kibali. So, ano lang. Okay? Any questions? And so I hope you, yes, V ang ceiling kung naay V. Correct na siya. Balipod kung paras ani, no? Paras ani, kung pasaka siya, dili na ceiling, muna po ang floor, no? Muna ang floor. Kung negative ni siya, kung minus plus bitaw ni, minus plus, kung pilay value mo to ang floor, pero below the 0 volts, below ani. So positive man eh. So above 0 volts, pero mo to ang floor. Kaya pasaka man. Okay? Sabtan ba? Ang clampers. No? Usually makita nato na siya susulod sa oscilloscope, no? Kanang kung i-turn bitaw nato ang knob sa oscilloscope para somehow tsada ang view sa atong point, tsada ang waveform sa atong point of view. So clamper ang take care. So ang purpose sa clamper is i-shift lang niya up and down without really distorting the waveform. No? Kaya di nato gusto may labdan ang input signal. Gusto lang nato siya ipasaka panaog. Okay? And I think some of you, no, some of your written reports have applications, no, kung asa makita ang clipper and clamper circuits. More questions? So you could also try to review again. Pwede nyo i-review ang inyong inyong written report in light of what we have discussed today. I think some of the things inyong sulat dito mas maklaro na siguro, no? Mas ma-understand niyo more. Yun sa ba nako pagpapasa to inyong kuan. Forum man to, diba? So makita ninyo ang work po sa inyong classmates, so that's good. Adili, forum ang kuan. Forum ang problem solving, ang problem set. Dili forum ang kuan, no? Dili forum ang written report, forum to na ko to, so ako nabantayan. Para makita po ninyo ang work sa inyong kuan, work sa inyong classmates. Ilang. Pwede lang siguro nato na i-kuan. Pwede lang siguro magbutang og another forum, then i-post ninyo, i-repost kibalin ninyo inyong gipas nga assignment. Pwede lang ako i-ano. Okay? So if there are no more questions, reminders, on Friday will be our prelim exam. So sa tanan atong na-cover, ang coverage is tanan atong na-discuss so far. Dili, kung sa book ba or sa source nato, chapter 1 and chapter 2 naman to. Wala pa gani apil ang kuan, ang Zener diodes o LED, light emitting diodes. Wala pa na ako na nakuan. So next meeting, the meeting after prelims ng LED o Zener diode. So kuan lang tanan, no? Diode circuits, okay? Series, parallel, rectifiers, clippers, clampers. Okay? Synchronous ang prelim, sir? Ano sa to again? Synchronous ba ang prelim, sir?
sa e-learn. Yes, sir. Sa e-learn na nako i-post, no? Na part nga multiple choice and na part ng problem solving. Yeah. So it will start on 4:30, of course, the same time. And maganda gyapon siya sa 6 o'clock. Okay? So may tabuan na sa multiple choices or sa e-learn mo na, no? So dito lang mo mag-answer. Sa problem solving, may i-post na problem, i-solve ninyo, picturean niyo yung answer, then i-post gyapon ninyo. So yan ang mechanics sa ato exam. Okay, so if there are no more questions, we could dismiss na.